Yon! Yo, mic check. Welcome back dito sa aking reaction video. At yon, shoutout syempre, Hypebeat. Maraming salamat ka pala dito. Napakaangas na itong jacket na to, Hypebeat Cap. At syempre sa iba ko pang sponsors, Fubo, Arinar, Black Manila, Real Jokes. Shoutout sa inyo lahat. Anak ng Muntinlupa. Yun. Muntinlupa's Most Wanted. At eto, malapit na naman yung nalalapit na naman yung, meron kasi kami ditong tradisyon dito sa Muntinlupa, yung salubong. Tuwing December 31, meron kaming ginaganap dito. Halos buong tropa ng Muntinlupa, kahit saang parte. Lahat na nagta-tricycle, nagmomotor, basta motorista. Parang The Purge, pero hindi magulo Yung kulit lang. Yearly ginagawa to ng Muntinlupa. Actually, sa release pa ako nito dati sa Kupang. Batang Kupang talaga kasi ako. Dahil sa parada o sa salubong ng Muntinlupa, kahit magkakaaway, pag nagkikita sa araw ng salubong, hindi muna nag-aaway. Nagbabatian, nag-peace sign. Pag magkakasalubong lahat ng mga tropa, peace sign, Happy New Year. Ay nakagandahan doon. Pag nagkikita yung magkakaaway, nagpi-peace sign muna. Ewan ko ba, ang laking good vibes talaga ng salubong. At ilang taon na kaming hindi parada, naka-attend ng salubong, tradisyon. Dahil nga dito, lipat kami dito sa Bilibid at sa kasamaan pala, pinagtripan na naman kami dito. At nasarado yung daanan. Pero ngayon, pinaplano ko na itong tropa dito sa housing, yung grupo ko, Anak ng Muntinlupa, makababa at makadalo ulit sa salubong. Siyempre, ibablog ko yan. At yun, sa mga tropang Muntinlupa, magkita-kita tayo. Yun. Ayun, follow nyo ako sa aking social media accounts. Facebook.com/HenyongPogi. O kaya, search nyo lang Shernan. Mayroong verified check yon. TikTok, Tito Shernan22. Instagram, Super Shernan. At pasensya na kayo nung mga nakaraan, hindi ako nakapag-upload agad. Dahil putang inang tong PLDT na to. Bago pa dumating yung bagyo, 3 araw walang internet. Nag-post ako nun sa YouTube channel ko. Tapos biglang nagkaroon. Bago dumating yung bagyong Christine, wala na naman ng internet. 3 araw. Ay nako. Tapos magbabayaran na naman ngayon. Siyempre babayaran mo buo, di ba? Buo mo siyang babayaran. Pero yung serbisyo nila, kupal! Kinang ina nyo. Bati na tayo. Galing to sa Romano versus Josh. Tito Shernan, bakit ka pala biglang natumba sa laban nyo ni Sinyo? Share mo naman dyan, Tito Shernan. Ha ha ha. Mas maganda, abangan nyo. Ayoko siya ikwento Pero, kung sakaling feeling ko malapit na lumabas yung laban namin ni Sinyo. Abangan nyo. Ano ba ngayon? October? Feeling ko katapusan ng October or first week ng November. Malapit na yan. Pag ginawan ko ng reaction video, yung laban namin ni Sinyo, ayun. Ikukwento ko yung ibang istorya doon. Ayun. Sa ngayon, hindi ko muna siya ikukwento para abangan nyo kung bakit ako natumba. Okay. Tito, pabati naman ng happy birthday si Otep tsaka Paitik ng Lalam Kawayan Boss from Kalulut, Pampanga. Happy birthday. Happy birthday sa nag-iisang Azi, Tito Shernan. Ingat palagi, keep safe sa family mo. Sana di ka magsawa na gumawa ng reaction video. Di rin kami magsasawa sumuporta sa'yo. Vincent James Largado. Maraming salamat. O nga pala, nag-birthday ako noong October 22. Maraming salamat sa mga bumati sa akin. Thank you. At syempre, maraming salamat sa lumika sa pagbibigay sa akin ng panibagong taon. Ang tinatanggap ko yung positibo at negatibong binibigay sa akin ng lumika taon-taon. Kasi alam kong pambalansi niya yun para sa akin. Pambalansi ko yun kung anong klaseng tao ako. Kailangan ko tumanggap ng negatibo. Kailangan ko tumanggap ng positibo para mabalansi ako. Hindi pwedeng perfect ka. At hindi na ako nag-wish kasi alam kong ibibigay naman ng lumikha kung ano yung nararapat sa akin. At alam niya na yan kung ano yung gusto ko. At ayokong iasa sa kanya. Mas pinipili kong gabayan niya ako pero tatrabahuhin ko yung pangarap ko. At hindi naman mangyayari kung hindi rin sa tulong niya. Kaya maraming salamat pa rin. Happy birthday, Tito Shernan. Uy, salamat. Happy birthday sa atin, Otis Shernan. October 22 ka din pala. Pa-shoutout na din si Charles Palato ng San Jose, Antique. Laging nakikinig sa'yo bago matulog at pag nasa trabaho. God bless sa'yo, idol. Alam ko busy ka palagi, idol. Pero pag may time, gawan mo naman na reaction video yung Tipsy D versus One Tamad. Okay.
Ha ha ha, sabog na naman si Romano Trinidad. Pa-shoutout dito sa Wild Dogs ng Handlat Budoy na Koykoyers ang nag-iisang 2 joints para sa stop na. Belated and advance happy birthday Tito Shernan, pa-shoutout Romel Ferrer Adamero. Laging nakikinig sa reaction videos mo habang nasa work. I wish you very good health. God bless. Maraming salamat ha. Pero mag-iingat kayo, lagi kong nakikita na kadalasan sa inyo. Nagtatrabaho habang nanonood. Kinangina nyo gago. Eto na, huwag na natin patagalin to. Fukuda versus Saki, kakalabas lang nito. Pinipigilan ko yung sarili kong panoorin ko siya sa cellphone kasi gusto ko, pag ginawa ko siya na reaction video on the spot, ayoko mag-ready, ayoko maghanda, gusto ko raw. Okay? Let's go. Andrew E. Game! Gago. Alam mo agad yung pinupunto eh. Game. Bago ko simulan, If that's fine. bouncers. Bouncers, Ayan o. baka bigla akong bigwasan. Nanunungtok to. Tanginang yan. Game. Gago. Tangina mo! Sa uling battle mo, panay tawag ka ng bouncer? Para ano? Para pigilan ka? Bakit? Manununtok ka? Bakit? Mambubugbog ka? Pero worthless na gawa mong eksena. Itong panay tawag ng bouncer, tumalbog na parang checking na wala ng kwenta. Okay. Dito mo gawin sa Mindanao Bars ba? Wala! Magsigawan tayong dalawa hanggang litid mamaga. Gago. Ako yung tipong madadamo mo muna sakit bago bumangga. Panay hamon ka ng suntukan tungaw, kayangwan nga bumahag kang bigla. Paano ko pa sasabihin na dito mo yan gawin sa Mindanao kung sa Luzon wala kang nagawa? Nice point. Gandang punto Panay yun. sabi pa ng babakbakan kita. Babakbakan kita. Ayan yung lamang, isa sa pwede mo maging lamang pag may recent issue yung kalaban mo na talagang tumatak eh. Simple, ano na lang eh. Isusulat mo na lang. Pero, para sa akin, may mas maganda pang kung maiisipan ni Fukuda, may mas maganda pang pagkaka-setup at mas magandang punchline na pwedeng talagang makating tatama kay Saki. Kaso yung nakikita ko, kung ano yung napanood natin, sinasabi niya lang din. Pero tingin ko kung umpisa pa lang na set-upan niya to nung napakagandang setup. Parang kay Mot. Kay Mot ko nakita yung ganong klase ng style na nakita niya, nakahanap siya ng butas kay Lanceta, tas nagawa niya ng napakagandang setup sabay punchline. Kaso ito kasi kay Fukuda, ito, isa bagay, ilang lines pa lang naman. Pero ang nakikita ko kasi, kung ano yung napanood natin, ayun din yung sinasabi niya, na hindi ko nakikitaan ng solid na setup at punchline pa. Pero baka nga, umpisa pa lang to. Tuloy natin. Alam mo, mukha kang bakla na gustong tsumupa na walang pambayad. Porket mukhang burat kalaban mo, Okay? gusto mo nang mapasubo agad. Binastos ka ng verbal. Inaamba mo ng pisikal. Kala ko ba lirikal? Out of place tong animal. Mahilig kang ang bumali ng tugma, kaya di ka marunong lumugar. Bumali ng tugma, hindi marunong lumugar. Baka ano siya, Bisaya word ba siya? Kasi kung Tagalog siya, bumali ng tugma, kaya hindi ka marunong lumugar. Hindi ko gets kung ano yun. Baka may Bisaya word yun ha. Paki-comment, thank you. Bumali ng tugma, kaya di ka marunong lumugar. Nag-aastang delinquent, pero pagkatapos ng laban, nagyakapan mga lintik. Naging extraordinary sa content na wala ng reality check.
tinodo. Nagpakaputa sa social media, parang pamilya Toro. Oh, oh my God. Niref Tangina. Grabe naman yun. parang pamilya Toro. Ni-reference mo pa si Innocent One kay Young One? Tulonggis ka ba? Innocent na ngayon tao, dinamay mo pa. Rest in peace kay Innocent One. Yes, pero idol. lumilipad na naman yung isip mo, patunay yan. Mahiya ka kay Innocent One. Dinamay mo pa yung patay para yung bara mabuhay lang. Okay. Nasa na yung branding mo? Tila nawala na yung conviction. Nangungupal ka lang ng branding mo. Galawang malupiton. Upal ka ba, boss? Laking bagay talaga pag viral yung ibibitaw mo. Average performer Wow. na mga bara para sa kalaban, walang connection. Malakas sana mag-deliver, pero di makitaan ng distribution. Mabangis ka lang sa boses, pero sa letra, failure itong dam. Padaplis ka lang sa tenga. Assassinator ni Donald Trump. Okay, okay. Assassinator na palpak. Puro pambubuli lang ang asal. Paano mo nasabing you're stating facts kung intelligence mo artificial? Sa pambubuli, mataas ang volume. Agaw pansin na parang ads lang tong kupal. Bayad ka bilang premium, pero yung bara mo free trial. Okay. Oo, sunod-sunod na 1-2. Tila ito'y survival. Ikaw yung mas bata, pero magtatanda ka dito at magsisilbing memorial. Kasi kampyon to. Kampyon na mapurol ang experience. Kampyon na di mahagilap kasi ang pagiging kampyon, walang essence. O, kampyon ka na, Zaki. Pero sa hanay ng mga kampyon, sobrang layo ng yung difference. Kampyon na malakas ang presence, pero lack of existence. Kasi naging talunan ang yung sinapit sa flip-top abnoy. Kampyon ng sunugan na sa gasol kumapit kasi sa flip-top nawala ng apoy. Nice one, nice one. Speaking of kampiyon, Terdy versus Zaki. Dapat magaganap na laban. Pero masyadong risky kung inyong pag-iisipan. Adik versus tagatulak. Yung pulis at pideya, gaganahan. Yung SM Lanang, magkakapwestuhan. Okay. Adik versus tagatulak. Oh, simpleng pagbuo, alam ko na, gets nyo to. User tsaka pusher, malabong magtagpo sa publiko. Umasa ka, boy, Okay. kaya tabla. So ayun pala yung doon pala papasok yung punchline niya. User, pusher, malabong magtagpo sa publiko dahil nga hindi sila nagtapat ni 3D. Okay. Sa publiko. Umasa ka, boy, kaya tabla do ka sa 3. Yung third di natuloy na parang World War III. Di ba dapat si Terdy kalaban mo? Pero yung Hindi ba natuloy ang World War 3? Tingnan natin. World War 3. Hindi ba natuloy yun? World War 3. World War III, also known as the Third World War, is a hypothetical future global conflict subsequent to World War 1914-1918. So, meron siya. Since the Manhattan Project's development nuclear weapon, totoo ba na hindi natuloy? Ayoko magbasa ng mahaba, masasayang oras natin. Pero may nakalagay eh. Sino ba yung mga naglaban dito? Nazi. Mukhang natuloy naman. user sa'yo, hindi nagpakita. Kung tingin mo, sablang ako, tingin ko sa'yo, sabina.
Pag-usapan natin yan sa round 2. Tingnan natin kung may palag ka. Banggitin at laitin mo ulit si Andrew kung tunay na may bayag ka. Okay, Fukuda is Fukuda. Nakita ko yung punto niya, yung aggression niya. Pero iba yung Saki kasi alam ko kung paano bumitaw si Saki. Dito ko siya i-compare. Pakinggan natin, Saki. Sabi ko na nga ba gagamitin yung issue. Hinahamon pa akong banggitin. Tangina, leche ka. Pag binanggit ko na naman si Andrew, sasabihin, 100M, pwede na. Tangina, pinagtatanggol mo pa yung dunggalot si AE? Tanong ko lang, bakit di mo napagtanggol yung anak mo nung binaboy ni Sheyi? Oh my God! Ang gandang punto nun. Ang gandang rebat nun. Ha? Baga, parang pinupunto ni Saki, pinagtatanggol mo yung ibang tao, pero yung anak mo mismo sa battle, ang ganda nun. Ang linis, ang swabe nun. Dinama yung pamilya ko't kapangkat. Pag dinama yung pamilya ko't kapangkat, ilalabang ko yan. Ikaw nung binaboy ni Sheyi yung sarili mong anak, hinayaan mo lang. Di kasi marunong magrebat. Yung skills mo tinipid. Ako sa sobrang tindi magrebat, yung video dinilit. Oh! Tangina, ang gandang punto rin nun, ha. Ang laking ang laking epekto nun sa ginawang anggulo ni Fukuda. Na ganun yung naging anggulo niya na yung tutusin, pwede niyang ipampukol kay Saki, kaso narebatan niya ng ganun eh. Tsaka may mga rebat siyang makakate. Yun nga, yung pinagtatanggol mo yung iba, pero yung kay Sheyi hindi mo nagawa. Galing nun. Ang galing na ito. Galing nung rebat ni Saki dito. Tsaka, gusto mo lang naman talaga sumipsip kay AE. Yun yung mission mo, halata. Sige nga, kung talagang fan ka ng AE, i-TikTok mo yung babala. Takina, no? Babala sa mga rapper na hindi gagala! Tarantado! Sige! Takina mo, Saki! Wala, di ba? Basag yung buong round. Tangina, tapos dinamay mo pa na nagtawag ako ng bouncer? Para kang aning. Nagtawag ako ng bouncer kasi di ko naman trabahong umawat ng baliw. Oh! Ang dami na ng rebat ni Saki dito, ha. Ang totoo ang laki na ng epekto na ito sa round 1 ni Fukuda. Battle rapper ako, tanga. Siya si Fukuda. Okay, round 1. Boring, mediocre at panay lang hangin. Hindi porke pinagtapat tayong ikay pantay sa akin. Unavailable si 30 kaya nakasa yung match-up natin. In short, gikuha lang ka ni Phoebus kay wala na ilain. Ano yun? Ano yung sinabi niya? Pa-comment. Thank you. Pangalan mo pa lang, wak at wala ng sense. Tanginang pangalan yan. Brand ng appliances. Grabe yan. Walang talent at skill, wala ring dating. Ang mag-prepare para sa'yo, napaka-hassle gawin. Sinerch kita, ang lumabas, electric fan, rice cooker, at saka... Ganda nung napiling angulo ni Saki dito, bago kay Fukuda. Tsaka ganda ng rhyming eh. Ito yung sinasabi ko, sa umpisa pa lang ni Saki, napainggan ko na si Fukuda. Pero alam ko kasi kung paano bumatil si Saki. At alam ko, pag nagtuloy-tuloy ito, ito yung isang bagay na lalamang siya. Yung pag-construct. Si Fukuda kasi may pinupunto, may aggression, pero sobrang nag-iiba na yung format ng battle ngayon. Although, maganda pa rin naman yung pinupunto, pero kailangan kung hindi man ganun ka-same ng construct ni Saki,
kailangan yung punto mo is talagang sobrang solid. Pero tingin ko dito lalamang si Saki kung paano siya mag-construct ng rhyming at punchline. Walang talent at skill, wala ring dating ang mag-prepare para sa'yo, napaka-hassle gawin. Sinerch kita ang lumabas, electric fan, rice cooker, at saka washing machine. Fukuda ang puta. What a disgrace. Pangalan mo pa lang ay halata ng mistake kasi meron kang Ayasid face, tas gumamit ka ng Japanese name. Walang Ayasid common face. sense kaya. Ang inang ganda ng rhyming na yun, ha. Ayasid face, Bisaya face, sabay Japanese name. Ayasid face, Japanese name. Ganda nun. Ang ganda nung pagkaka-rhyme niya dun. Gumamit ka ng Japanese name. Walang common sense kaya ang buong career palpak. Pang-tulongges yung pangalan, tas tulongges din mag-rap. Kahit tumodo ka pa dyan, hindi na uubra ang taktika. Sa sobra niyang tanga ni Rem yung Fukuda sa lapida. Fukuda sa lapida. Onting adjust pa, tol. Malapit na. Bobo ka sa acapella tapos Si Miguel bobo rin salita. sa beat. Paiiyakin ko to parang nanood ng Lolo in... Tangina, sino yung nagsasalita? Yung nasa likod yata ng cameraman yun, ha. Malapit na. Bobo ka sa acapella tapos bobo rin sa beat. Paiiyakin ko to parang nanood ng Lolo in the Kid. Hindi ka qualified pero wandito ka somehow. Mas malupit pang tumugma si Malupito at Youngstown. Kuya, yung sa camera, naririnig boses mo. Naririnig boses mo. Hindi na nag-evolve, kaya ikay tigok, magsulat, magbuong buwan, you can't write me off. Yung estilo mo, hindi na yan mabisa sa rap scene. Kahit sabayan mo ba ng agresibo mong acting? Eto ba binansagan na taga-kill na nga pricing? 2024 na puro pa one syllable rhyming. Oh my God! Ang gandang punto nun. Habang ginagawa ni Saki, yung napakagandang pag-construct niya magmula sa internals, rhyming, yun nga, mapapansin nyo naman, yung Ayase Bumface, Japanese name, kita mo yun, yung kung paano siya mag-rhyme ng ganun kaganda, tapos yung pag-construct, tapos pagpa-punchline siya ng one syllable pa rin, ang galing nun. Tangina, ito yung sinasabi kong, ang ganda ng pagkakakonstruct, ang ganda ng punto, talagang sasapul. Ito ba yung uprising killer? Yung rhymes pang kinder? Yung style beginner? Panay lines na sablay, tas ang daming filler? Uprising killer ang puta. Nakakadiri na yung strategy mo. Uprising killer ka, pero uprising din yung nagbibigay ng talimpi mo. Uprising killer daw. Talagang kumukupal na to. Uprising killer ka, pero uprising din pala yung pumupuhay sa'yo. Oh! Malabo ka maging winner cause you are weaker. Please think, paano ka naging killer kung walang killer instinct? Damn! Uprising killer daw. Wow! Pabida na retarded. Pinatay niya si Balakid, Sayad at Batas. Tila naging suspect, pero di ka pa rin gusto ng mga fans. Di kasi pang market, biruin mo, naging killer ka na't lahat. Di ka pa rin wanted. Oh my God, ganda nun. Damn! Walang impact yung career niya. Double meaning. Naging killer ka na, hindi ka pa rin wanted. O wanted, yung pagiging kriminal. At yung pagkagusto, wanted. Ang galing nun. Ang galing. Walang impact yung career niya ay hindi niya na magapang. Kaya sa flip top once a year ka lang binibigyan ng laban. Slap soil na feeling bad boy, itong may bad voice. Nakakaantok kang pakinggan na parang white noise. Isa kang NPC. Grabe yun. Nakakaantok ang pakinggan, parang white noise. Minsan ginagawa ko yan. Pag gusto kong mag-relax o makatulog, white noise, o kaya nakikinig ako ng ulan, ocean, yan. Galing nun, ah.
Kaantok kang pakinggan na parang white noise. Isa kang NPC. Karakter na nakaprogram at may lumang tricks. Huwag kang kupal. Ikaw ay butaw, bitch. Kumbaga sa Dota, ikaw yung neutral creeps. Irrelevant ka sa larangan, sobrang cheap at walang value. May fuck ka sa pangalan pero no one gives a fuck about you. Oh! Oy! Sino to? Wala, si Ninong Ray to ah. Fuck ka sa pangalan pero no one gives a fuck about you. Malinaw, napakalinaw nung round 1. Actually, yung round 1 ni Pokuda, aggression, punto. Pero sa rebat ni Saki, ang laki na ng naging epekto nun. At the same time, eto pa, yung naging lamang ni Saki sa round 1, rhyme scheme, yung pag-construct, punchline, yung silip niyang angulo. Napakalinaw. Ang laki ng lamang ni Saki sa round 1. Saki ako dito. Round 2, pakinggan natin. Fukuda. Bawi, bawi! Di ba malapit ka nang makulong ulit? Ito na, tinagalog lang. Bukang bibig nitong ass clown. Kaka-bring up mo kay Kuya Drew yung video mo tinake down. Wala nang effect. Hindi na kumbaga kahit gumawa pa ng susunod na angulo si Fukuda about sa issue ni Saki, feeling ko hindi magiging walang epekto. Dahil nga sa ginawa ni Saki. Sa rebat pa lang. Tsaka parang hindi ako kung maiisipan ng napaagandang pag-construct, set up, punchline ni Fukuda tong issue niya, pwede. Kaso kung i-bring up mo lang at alam na namin, hindi na talaga siya i-effective. O effective. In English mo patanga. Kaka-bring up mo kay Kuya Drew yung video mo tinake down. Alam mong may napakulong na yung tao sa pangdidis sa kanya. Okay ka lang? Tinitira mo pa yung icon. Ex-con ka lang. Okay. Real talk. Kaya nung piniem ka ng attorney ng Dunggalo, di mapaliwanag ka ba mo? Shout out sa Dunggalo. Huwag nyo nang ipa-take down video na to. Ito na lang ipatumba nyo. Wag. Ako, kaya kong idis ang Dunggalo. Umabot man ang umaga. Putang ina! Kaso lang, wala akong pampiyansa. Okay. Nanahimik ka sa social media. Ang sarili, di na depensahan. Slant rhyme king na ang salita, di na panindigan. Marami nang gustong ipapatay ka. Nasa deep shit ka. Ang mamatay ng maaga nasa wishlist niya. Kaya panigurado, puro kaba nasa dibdib niya. Tinira mo ba naman Dunggalo? Malamang magkaka-death threat ka. Dunggalo, death threat, okay. Pati Tito at kagrupo mo sa kapahamakan mo hinatid. Yung Moro Beats, pinasakit mo ang ulo. Di na kinaya ng med. Di ba? Med Misaya? Med Misaya. Tangina. Moro Beats. Kasi itong bata, nasobrahan sa confidence. Ngayon, ramdam mo na ang consequence. Ang ina ka, pagiging baguhan mo halata. Lahat ng datihan, alam yan. Nakadinig ka na ng babala, hindi ka pa gumalang. Maghanap ka na ng lawyer. Loko, di ka na kayang sagipin ni Med Misaya. Itong malakas mag-deliver sa Dunggalo, nakapin na sa mapa. Usapang Moro Beats, maraming nag-hit na kanta, pero ni isa, wala kang naiambag sa grupo. Sa Moro Beats, ikaw lang yung less ang hit, kasi mas marami kayong ang hit na membro. Ang ina mga kagrupo mo, mukhang mga modernong apokalipto. Tanghaling tapat, naglalakad. Tanghaling tapat, naglalakad. Lakas ng dating, naaamoy kahit sa video.
Tas nilalait mo pa si Plaridel sa accent na Bisaya. Kundi ka pa naman bobo. Tunay daw na Moro, pero nilalait lokal na dialekto. Ngayon nandito ka sa Mindanao, ang ina ka. Ngayon ulitin mo at isigaw, idura ang pang-iinsulto, ngayon nandito ka sa Mindanao kung saan nagsimula ang Moro. Respeto sa mga Moro, pero itong kadugo nyo, nawala na ng modo. Ang lupa kung saan siya nagmula, nilalait na ng todo. Pues may kapalit yan, ito'y sampal sa mukha mo. Baliktarin natin ang senaryo. Bilang Kristiyano, ako naman ang pupugot ng ulo nitong Moro. Okay. Kasi sa puso, di ka tunay na Muslim. Peke ka nga tulos. Ano yung tulos? Ano yung tulos? Bukod tanging Muslim na humingi kay Arik ng Christmas bonus. Tulos. Bonus. Okay. Pinaka. Merry Christmas, Muslim! Gumanon pa si Arik, no? Merry Christmas, Muslim. Tarantado. Merry Christmas, Muslim. Kadalasan business Pero may mga Muslim naman na bumabati ng Merry Christmas. Kahit ako meron akong kaibigan na Muslim. Eto labas sa battle. May share ko lang. Meron akong kaibigang Muslim na binabati din kami. Ay, Merry Christmas sa inyo. Ganon. Pero kasi wala naman silang Pasko. Pero bilang respect sa tradisyon na meron ng Kristiyano, Merry Christmas sa'yo. Actually, nino nga ng anak ko, Muslim isa eh. Pero sa Muslim, hindi nilang tinuturing na inaanak. Anak mismo. Yun yung kanila. Bagay yung anak ko, tinuturing nilang anak talaga. Ganun nila, nire-respeto ang buhay. Kaya, yung mga Muslim, nire-respeto nila. Ako, isa sa talagang gusto kong relihiyon, Muslim. Kaso ayokong mag-convert na. Okay na ako dito sa kinalakihan ko. Pero kung merong tinatawag na nire-respeto kong relihiyon, Muslim yung grabe yung disiplina, solid, tsaka yung paniniwala. Mas pinaghahandaan yung kabilang buhay kesa yung meron sila ngayon. Kasi nandun yung buhay na walang hanggan sa kabila. Grabe yun. Pero yun nga, grabe rin respeto ang Muslim. Kahit sabihin nilang, Kristiyano ka, kahit wala silang Pasko wala silang ganto, bawal sila sa ganto. Pero kahit kailan, hindi nila sasabing, tigil mo yan. Bagkus nire-respeto pa nila. Tingnan mo nga, yung ibang kaibigan ko Muslim, bumabati pa nga, Merry Christmas sa inyo, ganyan, etc. Kung ano okasyon ng Kristiyano. Grabe, ako, respeto talaga ako sa Muslim, sa Islam. Grabe ang relihiyon na yan. Anyway, tuloy tayo. Merry Christmas, Muslim. Kadalasan business-minded ng Muslim. Pero itong lintik, tabingi. Negosyanteng Muslim na sa incheck humihingi. Business-minded. Tagatulak na makalap. Kaka-business-minded na walan ka na ng utak. Kaya di ka sinasama ni Med Messiah sa mga lakad nila. Lakad lang sila ng lakad. Kahit saan na napunta. Masakit ba? Ngayon din bumaba ka na. Pakitutok sa kanya ang kamera. Mag-walk out ka, patunayan mong Morovits ka. Okay. Round 2, pakinggan natin, Saki. Malakas yung round 2 ni Fukuda. Lalo ito yung sinasabi ko, kung gagamitin niya yung punto, kung gagamitin niya sa tama, maganda. Ano itong putang ina lumabas na to? Down send. Tang ina nyo. Kung gagamitin niya sa tama yung punto, maganda yung kalalabasan. Ito na, round 2. Ano may sisigaw nyo? Suko na? Wag kong suko! Lalaban pa yan! Ano ba yan? Suko na o subo na? Ulitin natin. Anong sinasabi nyo, ha? Puta yan na yan. Eto. Anong sinisigaw ng tao? A.
suko na? B, subo na? C, pupu na? Tingnan natin. Kayo sumagot. Ano sinisigaw ng tao? Oh, suko na, subo na, o pupu na? Putang ina, may test pa tayo ngayon. Bawi! Tangina! Dinamay na naman yung mga kagrupo ko sa Moro Beach. Ang pangit ng figura. Keso pangit sila, pare-parehas lang kayo ng itsura. Ganda nun, ang ganda nun. Ginawa pang kamukha ni Puko na yun. Tsaka, pinupuna mo yung pagiging taga Mindanao ko. Wala nga kayong bahay dito eh. May bahay kayo dito? Tapos, ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas. Saba. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas bo. Hindi niya masabi, Muslim kasi. Ayaw niyang sabihin. Pamasko. Mas madali, pamasko. Saba. Christmas. Pamasko. Saba. Sige. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas bonus. Yon! Dahil dyan, may Christmas bonus ka. Eto, wala nang makain. Tangina, tanga yan. Ikaw lang yung Kristiyanong nagraramadan. Okay. Gusto ko lang sabihin na ang galing ko na mag-rebut. Yeah, totoo Balik naman. tayo sa round. Tanginan to, di ba? Sigaw ng sigaw. Kahit joke yung linya. Siguro nga may problem yan. Pucha, galit lang siya sa buong round. Aggression na yung minaster niyan. Kumbaga sa moving inside out, emotion niya si anger lang. Sigaw ka ng sigaw, tanginan. Nananakot ka ba? Sa kakasigaw mo, yan tuloy. Napapanot ka na. Niyabang, oh. O sige nga, kung talagang iba yung batas ng Mindanao, tanggalin mo kap mo. Sige nga, isa lang. Pag tinanggal mo yung kap mo, sa'yo na yung bonus, ano. Ang uuto, oh. Oo, napapanot na yan. Di nyo lang nahalata. Para di nyo mapansin, yung buhok niya sa taas, sinusuklay niya pababa. Tag-ina mo sa akin. Kadiring hairstyle. Alam nyo tawag dyan? Receding hairline. Puro kasi bisyo tas palaging wasted. Kaya nakakalbo ka na parang cancer patient. Maliit lamang ang tsansa na gumaling tong lintik. Buti pa yung hairline mo umaangat, yung karir mo hindi. Damn. Tapos Fukuda pa, pangalan niya na leche na. Fukuda pangalan niya, tas yung hairline niya pang vegeta. Ganda nun. Na leche na. Vegeta. Ganda. Oh. Putang ilang sakit to. Tag-ilang sakit at tumawa pa puta. Ako, palaging madaming bars. Eto, madami siyang acne scars. Sobrang oily ng muka. Tang-ina mo sa akin, nakakasakit ka. Gago ah. Sobrang oily ng muka. Fucked up. Daming butas ng muka. SpongeBob.
Ayun yung isa sa lamang ni Saki, yung gantong klase ng construct ng rhyming niya. Mas lalo pang lumalala mga baradong spots. Hindi na to matatablan kapag nag-power slap. Puro pulutong yung muka, nakakatakot. Yak, pinuputok niya madalas na parang bubble wrap. Sobrang dungis na naman. Tangina ang pangit neto. Hindi uubrad dermatologist dyan ang kailangan karpintero. Kasi kadiri ang yung skin grows. Malangis madaming deep holes. Para yan ay matakpan ang kailangan dyan ay skim coat. Tangina. Grabe. Yan yung sinasabi kong magandang kung may nakita kang anggulo, magandang pag-construct, rhyming, punchline, at nagagawa ni Saki yun. Kasi ang gaspang ng texture. Talagang yaks. Pucha, para kang si Deadpool na walang mask. tapos pinuna niya si Invictus kasi gumagamit daw ng skincare. Ang yabang mo doon. Ni minsan ba, di mo naisip na kailangan mo yun? Patuloy na daw kapag may skincare. Yung words mo alarming. Di mo man lang sinubukan na mag-search o basahin. Parang kinonfirm mo lang sa amin na wala kang alam at pakialam sa personal hygiene. Pinala mo ng schemes at ginawa ko tong meme. Alam kong napipikong ka na sa tinalakay kong theme na punabalat mo sa mukha kaya I'm getting under your skin. Pag nakikita ko to, di ko talaga maiwasang mapikon. Ito ba yung representante ng Cagayan? Cagiron? Cagiron. Tangina. Ano yung Cagiron? Cagiron. Cagiron in Tagalog. Cagayan. Mas ka naman dyan. Giron. Ano yun? Cagiron. Sa Tagalog. Ano yung Cagiron? Putang ina mo! Ayaw mo na lang sabihin, Google, kung ano yung Cagiron. Kayo na nga lang mag-comment po. Kayo nang inang tong Google na to, bobo. Kayo na nga lang mag-comment ano yung Cagiron. Tangin ng tong Google na to, hindi maaasahan ng puta pag lalabahin kita eh. Cagiron! Si Cagiron ba, bagong hero sa ML, kapatid ni Kagura? Walay. Baho pa ng hininga. Baho pa ng hininga. Puno ng bakterya at decay yung teeth. Lahat ng nakakarelasyon neto ang gusto long distance relationship. Tangina. Ang ganda eh, sunod-sunod yung punchline ni Saki eh. Ang ganda pa ng pagkakakonstruct eh. Ambisyon niya sobrang high. Maging legend siya dito. Pinangarap niyang masign sa label na Viva. Ang kaso lang siya'y sumablay. Naging seller ng Vivo. Di ba seller ka ng Vivo? Dahil daw sa'yo patay ang business, kaya condolence. Pag ikaw yung nasa stall, lumalayo yung mga customer. Balita ko yung owner ay naghahanap na ng kanyang kapalit. Dahil pag siya daw yung bantay, walay mo palit. Walay mo palit? Ano yun? Feeling ko walang benta. Tama ba? Pa-comment ah. Tapos pinamanyak pa yung katrabaho niya sa Vivo. Panay to lascivious acts. Sobrang libog, panay hipot, agresibong touch. Ayaw paawat kahit duty, talagang zero facts. Pag nagkantutan daw yung mga Vivo staff, ang tawag daw dun Vivo Max. Viva Max naging Vivo Max. Acts of lascivious. Tama rin. Ang ganda yung alam din ni Saki yung pinipili niyang word. Act of lascivious. Tama rin para sa pinili niyang bar. Hindi daw siya pang mainstream. Stupid pala to. Hindi ka ba pang mainstream?
Buti alam mo! Hindi niya daw hangad sumikat tsaka ayaw niya ng fame. Ganyan yung mga katwiran na mga walang narating. Mahal niya daw ang underground. Nakakapikon na tong bobong to. Talagang mamahalin mo yung underground kasi yun lang yung option mo. Underground kuno. Yan ang lagi niyang kasangkapan para pang-ani ng palakpakan. Ngayon diretso ka na sa underground. 6 na talampakan. 6 feet underground. Tinagalog niya. Pasko made special with Choco Hindi mo masarap yan, eh. Cookie Dough. Grab yours now. Hindi masarap yan. Masarap It's not a question of masarap when yung you ibang brand. encounter waves, Ano to? but Dr. what Odyssey. you do. Ako, yun nga, ang laki pa rin ng lamang ni Saki pagdating sa rhyming, punchline, construct, set, paano niya i-construct yung sulat niya. Saki ako, round 2. Pero bati muna tayo bago mag round 3 ni Fukuda. Okay. Otits, not rap battle related, pero bilang isa ka rin pong Bicolano, hope magamit mo po ang platform mo para matulungan kaming mga nandito sa Bicol. Kailangan po namin ng tulong in cash or in kind. Sana po matulungan kami, nakakapanglumo po sa sitwasyon dito. Yun po, sa mga kababayan natin sa Bicol na naging naapektuhan ng bagyo, sa mga nasasakupan po o sa mga nasa gobyerno na nasasakop dun sa mga nasalanta, sana ma-actionan na. Ako, sa totoo lang, hindi pa ba nauumay ang gobyerno na sa tuwing magkakaroon tayo ng bagyo, ang lagi nilang solusyon, ang lagi nilang binibigay, relief goods? Puta, ilang taon no, binagyo, nasunugan, binaha. Ang solusyon lagi, relief goods. Putang ina, ang gawin nyo kung paano malalabanan o mabawala yung baha, malalaban. Putang ina, kasi hinahayaan yung makalbo yung kagubatan. Puro kayo pera, mga putang ina yung nandyan sa gobyerno, hayop kayo. Hindi pa ba kayo nauumay sa pagbibigay ng relief goods? Solusyon, putang ina. Tang ina, eto para sa akin, ayaw din ng ibang nanunungkulan dyan na, solusyonan yan feeling ko Kasi nakikinabang sila pagkatapos ng bagyo, relief goods, budget ng gobyerno, kupit, putang ina. Kaya paano susolusyonan yan? Kumikita rin sila. Malaking thank you sa mga vlogger, thank you din. Sa ibang vlogger na nagbibigay ng relief goods, sa mga tulungan, pero paulit-ulit yung natatanggap sardinas, bigas, although malaking bagay. Pero ang pinaka makakatulong talaga dyan, kung paano kahit paano maiwasan yung pagbaha, mabawasan yung flood control, napakahalaga. Wala putang ina Hindi mahirap ang Pilipinas. Napakarami lang magnanakaw. Kaya ayun, sa nag-message, sana matulungan ka ng kinauukulan nyo. Ako, pinaka masasuggest ko sa'yo, lumapit kayo sa bagay, pag walang camera, yung iba dyan, tamad Try mong lumapit sa kinauukulan nyo, magdala kang video. Baka mapabilis. Tito, pang ilan sa listahan yung request ko po sa laban nyo? Shernan M-Site versus G-Clown Tyke. Hindi ko pa masabi Shoutout dito Shernan Lawrence po from San Francisco, Agusan del Review. Del Review talaga? Review naman yung laban nyo ni Hearty. Thank you. Eto na, round 3. Oy, kumilos kayo! Putang ina nyo, flood control! Laki-laki ng pera ng Pilipinas, putang ina nyo. Sana talaga, ang mamuno na sa atin, hari. Palitan na, wag na presidente, hari. Tas maglalaan na lang siya per region ng mamumuno. Para konti magnanakaw. Mabawasan. Tangina, hanggang SK Kagawad, magnanakaw Tayo, tumulong ka po. Joke lang. Ito na si Poco da game. Pansin nyo si Zaki? Mula gestures at expression ng mukha. Disaster wannabe. Puro pambubuli na multi ang katha. Ultimo pag-i-starter ni disaster, gayang-gaya ng lulak. Kakagaya kay disaster, sinalanta ka ng baha. Okay. Real talk na naman.
Oo, binahatong gumagaya kay disaster ng todo. Sumasalamin lang to sa estilo mong barado. Oh, estilo, baha, barado. Okay. Konektado ba to? Pinaliwanag ko lang na ang panahon di naaayon sa'yo. Kasi slant rhyme specialist. Siya daw bagong meta ngayon. At kung alam mo ang tunay na ibig sabihin ng meta, paglilipasan ka rin ng panahon. Slant rhyme. Ibig sabihin, hindi ka balanse. Kaya ka nakukulong kasi kapos ka sa korte. Nilalait mo pa si Unico na wordplay mongoloid. Mongoloid. Sabay sigaw pa ng intense. Kamusta naman yung wordplay mo kay Don P? Na para siyang orchestra kasi puro siya violence. Orchestra, violence. Puta, pinilit mo yung orchestra na violin para kumonekta sa violence. Ang sarap mong bugbugin hanggang yung mukha mo mag-violets. Nice. Ang ganda nun, ha? Ang ganda nun. Ang weirdo, di ba? Makikita nyo si Don P sa Cabrera, nag-o-orchestra sabay sabing, "Where you from, homie? Taga saan ka?" Pag sumili pa yan ng angle sa pilitan. Kasi si K-Ram daw, 2 patak lang, pag nilalabasan. Ang sabi, 2 patak lang, pag nilalabasan, ang cringy naman. Matanong lang namin, Zach, ba't mo alam? Kilala ka pa naman bilang isang palasigaw sa laban. Pasigaw-sigaw ka pa, tas punchline mo, tamod ni K-Ram. Muslim na bakla ang puta. Huwag mong sabihin na hindi yon intentional. Parang Mia Khalifa, isang Muslim na sanay sa facial. Okay. Porket nakatanggap ka ng papuri na sa stage malakas ang iyong aura, nilabas mo naman ang uri ng iyong pagiging aura. Nice. Pupuruhan ko tong baklang Muslim kahit nagbo-boxing to. Ano? Kahit magbakla angle ako, magiging straight to sa'yo. Sa sahig, Nice. lalagapak to. Buong tuhod manglalambot. Magiging pangit bagsak mo na parang hairstyle ni Mot. Wow. Speaking of Mot, may battle sila mamaya ni Lanceta na tumalo sa yung battle debut. Tinalo ka ng Lancetang walang round 3 at Lancetang hindi nakasyabu. Ang ina, tinalo ka ng normal na Lanceta? Hindi ba, Wak? Binata ka ng binata ng hindi batak. Sa stage, nagkalak. Pero yung Lance, nakatanggap ng karangalan. Meanwhile, itong si Zack, pumalpak, nakipaglaliman, kaya pinatay sa freestyle. Yung Lanceta, hinawakan, at ikaw ang napuruhan. Sa Lancetang kinalawang, tetano ang naabutan. Kaya yung death note sa'yo, tila di mo na kailangan kasi pinatay ka lang ng hindi sinusulatan. Okay. Ganda nun, ha? Mula round 1 to round 3, pinunako ang kagaguhan mo bilang battle MC at pangungupal mo sa Dunggalo. Pero tropa pa rin kita, Zack. Ayokong makulong ka ulit at malagay sa peligro. Kaya Kuya Andrew E., patawad. Real talk, patawad. Battle rap lang po. Sana mabatid nyo. Ano pang silbi ng slant rhyme mo, ako nang tumuwid na mga mali mo. Okay. Ang lakas ng round 3 ni Pokudo, ha? Pakinggan natin round 3, Saki. Subo na. Ano, pupu na? Subo na o suko na? Tangina, i-comment nyo kung anong tamang sagot. Binabanggit na naman si AE. AE. Para makakuha ng palakpakan.
Kahit paano, magkaroon siya ng palakpakan. Sali mo na to sa Dunggalo. Kampi sila ni Yang Wan. Tapos pinuna mo pa yung hairstyle ni Mot. Ayan na, hairstyle. Tanginan to, bugok to. Ingit Buhok ka mo. lang kasi paubos na yung buhok mo. Buhok mo. Tapos tinalo daw ako ni Lance. Yan ay mahina na angle. Bakit mo pinupuna yung pagkatalo ko? Eh, ikaw nga, bihira ka lang mabigyan ng battle. Pasalamat ka nga, tinanggap ko eh. Next year ka pa sana may battle niyan. Kupal. Boton. Di ba sa Ateneo ka nag-aral? Doon sa Cagayan de Oro? Kung sa Ateneo ka nag-aral, bakit ganyan ka kabobo? Seriously, sayang yung ginastos ng magulang mo sa tuition fee. Kasi wala siyang natutunan kaya nanay niya upset. Mali kasi nang napasukan, mas babaga yan sa SPED. Borderline intellectually disabled. Yung mga simpleng bagay para sa kanya nakakalito at sobrang tricky. Hindi niya maintindihan kung paano nagfa-function yung remote control ng TV. Oh. Illiterate na mongoloid! Huwag kang mag-angas sa akin, ikay lalapas tanganin. Ikaw ang patunay na ang bobo ay bobo kahit saan pa pag-aralin. Oh, At my malamang God. nakagawa ka na ng angle tungkol sa panggagatas ko ng battle. Hindi niya kasi kaya yun gawin, kaya nang uulol yan. Sipin mo, may pumapasok na tsetseng habang nanunood lang. Alam ko naman, gusto niya rin. Nagpapakipo to, maarte pa. Nahihiya ka lang kasi litaw yung pimples mo sa camera. Nasayang lang yung talent mo, hindi mo in-improve. Kahit isa sa mga battles mo, hindi ko ni-review. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Wala akong mapapala sa'yo, ito'y lose-lose sa'kin. Lagpas dekada ka nang nagra-rap, wala ka pang YouTube channel. Walang YouTube channel. Tas kung umasta, masyadong feeling at proud. Wala siyang YouTube channel kasi di marunong gumawa ng Gmail account. Sabi pa neto, magaling lang daw ako sa sunugan. Okay. Ang tibay ng mukha niyan. Magaling sa kakupalan, madali ka lang yurakan. At least ako magaling sa sunugan. Ikaw bano kahit sang liga ka sumalang. Dinama yung pagcha-champ ko sa sunugan. Tumbugok panisto. Nanalo ako doon ng 200K at di mo pa yung kinikita sa buong karir mo. Karera neto naging steady na bigong makasabay. Habang ako palaging ready, dami kong napaaray. Mas lalo pa akong naging deadly, mga verses pamatay. Parang YNW Meliaga, murder on my mind. At siya daw yung batas ng Mindanao. Ulul, baka batang ng Mindanao. Kasi pinapasama mo yung Mindanao, galawan mo, ang pangit niyan. Kung i-describe yung Mindanao, akala mo Afghanistan. Katumawa kasi. Saksakan ng tanga, nakakagigil yung punyeta. Akala mo talaga naka-experience na ng gera. Akala niya siguro may napapabilib kaya nang uututong Boplax. Nakakakita lang to ng putukan at MILF kapag nanunood sa Pornhub. Pinasama yung Mindanao imbis magbigay ng tribute sa place. Kasi gusto niya na magmukha siyang isog sa stage. Magulo daw sa Mindanao at hindi to afraid. Pero nasa parte ka ng Mindanao na peaceful at safe. Kaya itigil mo na pagyayabang, panay imbento yung rap mo. Huwag mong ipagyabang sa akin yung Cagayan gago, yung mayor nyo kalbo. Tang ina talaga na ito ni Saki ang po. Kalbo. Madalas binabanggit yung Mindanao nang walang kwenta na to. Binabanggit sa kada round. Diyan ba yung meta sa'yo? Kesyo nire-representan niya daw, panay pa-epa lang to. Mindanao ka ng Mindanao, pero yung Mindanao, walang pakialam sa'yo. Ay.
Round 3, Pokuda ako. Mas malakas yung round 3 ni Pokuda. 1 and 2, Saki. Round 3, Pokuda ako. Sino nanalo dito? Pero Saki ako. 1 and 2, Saki. Seconds. Nice one. Pangil sa pangil, Davao City. Ang lakas ng sigawan ng battle. You know the drill! Let's go, pangil! Let's go! Ang boto ng Hurado na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. 5-0. Panalo si Zaki! Saki, hindi ko na iaano yung tawag na ito. Hindi ko na titignan yung judging. Ang haba masyado. Eto na. Saki ako doon, 1 and 2. Pokuda round 3. Pero yon, grabe, congrats. Ano ba mga susunod na event? Susunod na event, November 16 yata. Gubat, 23. Pakusganay. Kaya yon, Cebu, Davao. Di ko alam kung ano eh. Gusto ko manood eh. Gusto kong pumunta eh. Tanong ko nga kay Enigma kung magkano ticket. Gusto ko manood eh. Tatanong ko, no? Sabado. Dahil ka nga. Oy, date. November 16. Cebu. Tapos November 13. Ito. Parang gusto ko mag-Cebu. Nakakamiss mag-Cebu eh. Kausapin ko nga si Enigma. Baka manood ako sa Cebu. Pero yun, bati muna tayo. Bago matapos. Congrats sa laban, ang ganda pa rin ha. Yo, happy birthday Tito Shernan, San Inuman. Poison 13 versus St. Luke. Pa-next naman and palagi God bless sa'yo man. Thank you. Shoutout Tito Shernan, Josh Vargas ng San Mateo. Next mo naman yung laban nyo ni Sak na nakapulis ka. G-Clown versus Smugol. Smugol ang puta. Naman idol, pa-watch out na din. Lustre. Georgie ng Bacolod City. So ayun, hanggang dito na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan. Syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.